is Janela and our dearest CEO, Ma'am Sheena. So tomorrow we will be having a private viewing. That's August 23 to 24 here at Celebrity Suite dito po sa Okada, Manila. So we would like to invite you all, mga madam po namin, to come and visit us para mas ma-appreciate nyo po ang mga pieces ng jewelries na nandito po. And ayun po, makapili po kayo ng mga gusto po ninyo. Bye! Jewelry fairs, Hong Kong, Japan, more on Asia naman po. But yes, every time na meron po mga fair, jewelry fair, nandun po kami. And sobrang nakasal na rin po when it comes to live selling. Na-train po ako ni Ma'am Sheena, and lalo na nung nanganak po siya, during those time, buntis din ako noon, and ako po yung nag-take over sa kanya. So doon po talaga, mas marami po akong natutunan, mas naging sanay na ako sa pagla-live selling. So ayun po. Hindi ko lang kung tama na yung research ko. You're also a nurse with profession. I am a nurse po. So you're also a vlogger. Tama ba? Yes po, I'm a vlogger. So my journey started when I was in Japan po, when I was an OFW po. So from there, dun po ako na-start mag-vlog. And actually, a little background lang po. Na-meet ko po si Ma'am Sheena and si Sir Ian during a jewelry fair sa Japan. So we met sa Japan po. And then, ayun nga po, diligawan nila ako to be one of their ambassadors. So at first, of course, hindi ako makapaniwala kasi isang hamak lang kong OFW vlogger na nagsisimula sa Japan. And then nalaman ko ang makakasama ko si Miss Sanya. So talagang sobrang laking blessing po talaga nun. And then nag-start pa sa live selling. So ito talaga yung parang naging stepping stone. Hindi lang stepping stone, big step po talaga sa pag-abot ng mga dreams po namin. Hindi lang ako with my whole family. Bakit ka nag-vlog aside from being a nurse? Ano yung laman ng mga vlogs mo? Without the knowledge po na kikita ako doon. So wala po akong idea na pwede pong maging source of income ang vlogging. So, ano laman ng mga vlogs mo? My daily life as an OFW sa pagpasok ko sa nurse. Yes, actually I'm a care worker. Nurse po ako dito sa Pilipinas, but when I went to Japan po, isa po akong care worker. So nagtatrabaho po ako sa isang facility na nag-aalaga sa mga matatanda. Yes. Okay. Yes, and then vlog ko po yung daily life, struggle, gano'n. And then pinapasyal ko po yung mga audiences ko sa Japan through vlogging, through my videos. Gano'ng kahirap alagaan yung mga sobrang hirap po. Sobrang challenging po talaga. Nakakapayat, nakakapagod, nakaka-drain emotionally, physically. Sometimes nandun din yung bullying, hindi maiwasan yun. And yun nga po, yung workload po talaga, sobrang bigat, sobrang hirap. May times pa na tulad ng asawa ko, mag-isa lang yan na mag-duty sa buong gabi with his 44 patients. So, kalahati nun is kailangan mong palitan ng diapers, kailangan mong buhatin, ganun po. So, sig po kami ng field ng work sa Japan. Although, LDR po kami. What LDR? LDR kasi po, siya nasa province po siya ng Japan. Ako po, while ako po ay nasa city po. Somewhere in Kanagawa po, malapit sa Tokyo. Okay, you mentioned bullying. Ano yung bullying na experience? Let's say, siguro, since magkaiba po ng culture, magkaiba po. Mga Japanese din sila. Yes, mayroon po language barrier, of course. Pero actually, you can pass like a Japanese also. Pwede ka din maging Japanese. Thank you po. Pero ayun po, may mga times po talaga na when it comes to bullying, hindi naman po verbally. They're very respectful po. Yeah. But when it comes to workload po, sometimes may ilan po na talaga na abusado. Hindi lang sa field ng work ko, pero maraming mga Filipinos na nakaka-experience. Japanese culture kasi talaga yung long hours eh. Yes, but sometimes hindi lahat ng Japanese is talagang masipag. I love the Japanese people when it comes to being respectful, talagang friendly po sila. Pero may mga iba din naman, hindi may iwasan na meron din talaga na aabusuhin ka when it comes sa trabaho, sa ipapagawa lahat, gano'n. Lalo na baguhan ka. Pero ngayon that you're in the jewelry business, it's so much better. Yes, so much better po. Sobrang laki ng nabago sa akin ng vlogging industry. Doon po ako nakilala ng mga iba't ibang brands, like cosmetics, skincare. Sobrang dami nagtiwala sa akin. Yes po, isa ang amara sa talagang unang nagtiwala po sa akin. And given na jewelries talaga, parang bakit ako? Wala naman akong hilig sa jewelry. Wala naman akong kahit anong jewelry kasi OFW lang ako noon. Pero nung nag-start po ako na
naging ano ko po Naano talaga, ako goal sa ko po ano. talaga mag-invest sa jewelry. Nade-distract ako sa... Talaga? One of your investment is Investment jewelry. po talaga ang jewelry. Bakit sa jewelry ka nag-invest? Isa po yun sa nag-save sa family ko. A little background din again. Ang mama ko po mahilig po sa gold. And every time po na magkakaroon ng like emergencies, may someone po na ma-hospitalize, yung mga jewelries po niya pinangpupugutan po namin. That's why na-inspire po ako sa Susundan kanya. niya minsan. Yes. Kaya. Then, from there, meron ng pang-gastos po sa hospital. Doon ako na-inspire na ganun palang ka-importante ang jewelries, ang gold. That's why talaga sabi ko kapag nagkapera po ako, sa jewelries talaga ako mag-i-invest. Ano yung mga jewelries na invest mo? Gold. Gold po talagang, yun po, ang gold kasi parang pinatulog mo lang yung pera mo eh. Nasusuot mo pa. So may panghuhugutan ka. So more on gold po talaga ako. Wala pa naman ako na sa state na pang diamonds. Kasi pang diamonds, they say timeless po yun. And talagang yun yung status symbol. And I think for me, wala pa ako sa status na yun na magda-diamonds. When it comes to investment, we always say that if you want investment, invest in gold. If you are that madam na talaga, diamonds. But also, diamonds has, ano din naman po, value. If you sell diamonds, so those who buys diamond po. So, ayun. Oh, yeah. Passion ka lang. Aside from that, ano ba yung mga investments mo? Like, Kasi pag-vlog, like... I have sort of businesses po like salon. I have a coffee businesses po, kiosk. I have 2 branches. Ano pangalan ng ongoing kiosk mo? business. So, franchise lang po siya. It's a P1T1 takeaway coffee. So, meron po akong isa sa La Union and magkakaroon po ako ng isa sa Baguio. I have a mini resort po, nakakatapos lang po. Mini resort sa Tayug, Pangasinan po. Yung ininvestan ko po na nagkaroon po ako ng first ever na revenue ko sa pag-vlog po. Binili ko po ng lupa sa Tayug, Pangasinan. Wow. Lupa po talaga. And then, pinatayuan ko po siya ng mini resort. Kakatapos lang po. And then, I plan po na iparent na po yun by September. And then, I have... Punta kami. Parang farm lot siya. Yes, a farm lot po. So, every time po na we have kinikita po sa lahat ng mga Parang yung vlog kay Bea namin sa Alonzo, mga yung events. ganun. Hindi naman po ganun kalaki. Yes, parang ganun po. Hindi naman pa po abot ng hektarya. Pero iba't iba po. So I think pero na kaming 6 na mga lupa na hindi naman po malaki. Siguro mga cuts niya is nasa 500, 1,000, something ganun po. Aside from that, may sasakyan, mga ganun. Yes, we have po, may mga sasakyan kami and recently nag-invest kami ng sasakyan for our baby. Something na comfortable siya. It's an Alphard. Hindi man po siya hindi naman siya modelo. Modelo pa rin siya, pero hindi yung pinaka-latest. So, it's just a second-hand po na vehicle. It's an Alphard, Toyota Alphard. So, yun kasi, since may baby na kami, gusto ko komportable siya, hindi matagtag. Yun po. Kamusta naman ang pagiging first-time mom? It's very challenging po, especially na first time po namin, pareho ni Kevin. Sobrang hirap. Hands-on po kami kay baby. So, kami po, lahat-lahat sa kanya. And ngayon lang po, actually, to be honest, ngayon lang po namin siya iniwan. Kasi po, nandun pa rin yung anxiety ko. Very anxious po ako as a first-time mom na iwan yung anak ko. So, ngayon kasi, it's long weekend. So, walang pasok ang mom ko. My mom is a teacher po. So, she can take care of my baby kasi nagtuturo po siya ng mga bata. So, ngayon po, tinake ko po yung opportunity na yon na si mama muna. So, iniwan ko po siya sa mom ko. Pero sa Pilipino, hindi ka ba nag-showbiz dati? Artista? Ay, hindi po. Thank you. Commercial, wala. Hindi pa? Hindi po. Oo. Thank you po. Thank you. Pero wala pang balak. Wala po. Hindi mo magsimbi ng alahas. Mas maraming pera Gusto ko dyan. na po. Sayang mo ka dyan. Pero ano, what's this? Bakit ka mag-decide na iwanan na yung buhay mo sa Pilipinas? Pagka mag-settle down, dito ka na ngayon sa Pilipinas. Frankly speaking, mas more po ang kinikita ko po dito. So, when I started vlogging po kasi doon ko nakita na, wow, ang laki ng revenue. And then, more na more po brands po ang dumating sa akin, nagtiwala sa akin. So, compared po talaga sa kinikita ko as an OFW. So, hipokrito naman po ako kung magsistay pa ako doon. Mas